Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kakasuhan ng Ombudsman ng plunder si Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa pagtanggap umano niya ng kickback sa mga flood control project. At sunod kay Estrada ay kakasuhan din si Senador Joel Villanueva pero pagdidiin ng Ombudsman, hindi ito panggigipit sa mayorya. Nakatutok si Joseph Moro. Sa Huwebes, kakasuhan ng plunder ng Ombudsman si Majority Senator Jinggoy Estrada dahil sa umunima anomalyang flood control project. Isa sa mga pinagbasehan ng Ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service o NPS ng Department of Justice o DOJ na kasuhan si Estrada. Kasama umano kasi si Estrada sa kalakaran na pagkuha ng 30% kickback sa mga flood control project. Ang impormasyon galing sa mga insider o kasabwat sa proyekto tulad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR District Engineer Gerard Opalencia at DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na mga state witness na ngayon. Pirma na lamang ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang hinihintay para maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Yung hinug na, pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan. Kung maihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada sa Huwebes, susunod na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Estrada, ikukonsulta niya sa mga abogado ang mga reklamo. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my own principles and what I believe in, so be it. Puliti ka pa sa tingin mo, sir? Your guess is as good as mine. Tumanggi siya magkomento ng tanungin kung itinuturing niya bang panggigipit ang inihahandang kaso. No comment. Basta ang alam ko, sabi na LBRMO, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, yung first Blue Ribbon Hearing Committee, or yung binulgar ni Bryce Fernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record na ako ay may insertion ng ganong halaga. Bukod kay Estrada, may isasampa ring kasong plunder laban kay Majority Senator Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo. Hinug na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ng gusto yung pagkakalahad ng, ng impormasyon at ng ebidensya. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag si Senator Villanueva. Pero in 2 weeks daw sabi ng Ombudsman. Let's go. Bukod kina Estrada at Villanueva na pareho mga majority senator, mayroong 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay ng flood control projects pero hindi pa sila pinapangalanan. Pero itinanggi ni Rimulya na ginigipit nila ang mayorya sa Senado. May kinakaharap ding reklamo si Majority Senator Rodante Marcoleta para sa mga hiwalay na reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga pampublikong opisyal. Dahil yan sa umunit pagtanggap niya ng donasyong 75 million pesos mula sa ilang individual. Lahat ng ebidensya dito galing rin sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapahirat? Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng Ombudsman, lahat eh. Iniimbestigahan din si dating Senate President Francis Chis Escudero kasama ang ilang mga kongresista tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay kaugnay ng malawakang kaso na binubuo ng Ombudsman kaugnay ng iligal na proseso sa 2024 at 2025 national budget. Partikular ang pagpasok umano ng mga flood control budget sa small committee. Pero pinahihirapan umano sila ng Committee on Appropriations. Pinapasampina namin yung records sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record na Okay. yung Yung wala in-insert sa na lang record. sa loob ng final version ng budget. Pero hindi namin inaatrasan yan kahit sino pa. Wala kami atrasan. Wala pang tugon dyan si House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.